Alright, good morning guys and welcome to another episode sa ating ATV 160. Dito na ako ngayon sa May Balintawak. So bali kasi ngayong araw magpapakabit na ako ng mini driving light, tsaka mag-upgrade din tayo ng busina dito sa ating ATV 160. Itong ATV 160, si Baki ay nasa 1,213 kilometers pa lang ang tinatakbo niya. And siguro I think isa't kalahating buwan pa lang siya sa akin kasi January ko na nakuha. Ngayon March na ngayon, magdadalawang buwan na sa akin tong motor na to. Bakit ko siya papakibitan na agad ng mini driving light and ng busina, additional busina? Kasi nalalapit na yung first long ride nito ni ATV. Plano namin ni Rhea ng OBR ko na mag long rides. Ang mag-rides kami papuntang Marinduque. Bale ano yun, tawid dagat yun. Sasakay namin sa barko tong si ATV. Ngayon ang plano kasi namin, madaling araw kami babiyahe. So para sa akin kasi hindi sapat yung stock na headlight ni ATV 160 kapag ganun madaling araw ka babiyahe. Tapos malayo, tsaka hindi ko masyadong gamay yung kalsada dun sa may Lucena. I mean yung papuntang Lucena, hindi ko gamay yung kalsada dun. Yun ang naging reason kung bakit papalagay natin siya ng MDL. Ang pupuntahan natin is yung 747 Motoshop. Located sila dito sa may tapat ng SM North EDSA Annex. Ang kinagandaan kasi sa motorshop nila is napakadami nilang pagpipilian na variety. Talagang napakadami. Meron sila yung mga mura, meron din silang mga high-end na pyesa, yung mga mas mamahal, yung mas mga branded na pyesa. Sa mga ilaw, ang dami rin nila. Meron mga TDD, Senlo, GR, mga Gold Runway, meron din sila nun. Hindi lang maliliit na scooter yung kinikater nila. Nagkikater din sila ng kung anong klaseng bike. Kahit big bike, maliit na scooter, or mga 160 scooter, mga ganito. Tapos ang dami rin dong panindang mga suspension, meron dong mga O-Lins, and etc. Ang dami. Kaya gusto ko rin pumunta ron para makapag window shopping tayo kung ano yung mga magugustuhan nating pyesa doon. Makakapag-canvas tayo, makakapagplano tayo kung ano yung mga magandang setup sa motor natin, especially dito kay ATV. Dito malapit na sila dito, alam ko. May southbound lang sila and then tapat sila ng SM Annex. Ako ang ipapakabit ko sa kanilang ilaw pala is yung Senlo X1 Plus. Papakabitin tayo ng PIAA loud horn. Samahan nyo ako guys, puntahan natin yung shop nila, pakabit tayo. And then mamaya syempre tapusin nyo tong video para makita nyo yung sample na ilaw nung kinabit natin dito kay ATV. Mamaya ang gabi kasi magandang makita ko sa inyo ng gabi yung ilaw. Ito pala yung shop nila guys, oh, 747 Motoshop. Bale corner siya ng ano, yan o, Bansalangin Street. So ayan, dito na yung shop nila guys, oh. Umikot lang ako. Ito, 747 Motoshop. Saan tayo? Dito tayo. And then pakita ko sa inyo guys yung ano, mga paninda nila. Guys, ito yung shop nila, oh. Corner lang ng EDSA. Ito yung SM North. Nagkikater din sila nung RM bracket, Pridcon TRC, tsaka Pro Fender. Tara, pasukin natin guys. Dami nilang ano dito guys, so helmet, oh. Mga helmet, ito mga sec na ano, sec helmets. Tapos ito mga ano, mags G rin. Hindi ko lang alam kung ano pang motor to. Ito Aerox V1 tsaka V2 9000, gantong design, ang ganda. May iba-ibang kulay din sila, oh. Dami nilang pipilian. Ito yung maganda, medyo bronze yung kulay niya, parang isa handlebar na ATV. Tapos meron ding silver. Tapos ito mga HGC na helmets, oh. ARPA 11. Tapos meron din silang mga, ito maganda. Tapos meron din silang mga JVT na suspension. Ang dami dito guys, siya yung pagpipilian. Ito pa mga RCB naman. Ito maganda, 6 spokes RCB na bronze. Ang ganda ng kulay nito. Parang ganito rin nata yung sa stock ng ATV, pero mas maano to, light. Tapos eto rin, meron silang mga Motaro. Ito, ang ganda na ito, 2,100 Motaro shock, pang click. Meron din silang mga jacket. Ito, raincoat ata ito, eh. Ay, ganito yung raincoat ko, ah. Oo, ganito yung raincoat ko, sec raincoat. Tapos meron din silang mga riding jacket. Kasi nakabili na tayo yan, eh. Ito pa pala, ang dami. Mga sec na ano, riding jacket. Oh, same ng ano natin. Ay, hindi. Naka-riding pants din kasi ako, eh, ng Sec Moto Supply. Meron din sila dito, large, 3,400 pesos. Pero same nung tela nung suot ko. Ganito rin yan, eh. Meron din silang pop box. Ito guys, oh, O-Lins. Ito yung maganda, PCX 160, tsaka pang ATV.
Ito yung bagay kay ADV. Kaso mahal nito eh. Original na lens. Tapos ito pa guys, mga ano naman to. Boom X na mags. Magaganda rin pala to. Para siyang ano, Thai concept or Indo concept. Guys, malapit ang dami nilang ilaw. 16K GR50X. Ang bigat pala na ito. So GR X5 Pro 24,000. GRX first spot. Ganda na ito. Cube type. Tapos may spotlight siya. Tsaka flood. Pero mahal eh. Ganito lang muna tayo. Ganito install natin. Senlo X1 Plus. Tapos meron din silang Senlo M1A Plus. Ito naman yung bilog. Yan pa, bilog siya. Tapos ito, yung box type. Mas trip ko yung design nito eh. Tapos lagyan natin sa ilalim na ADB. Mas maganda. Tapos meron din silang mas malalaki. Ito Senlo M3. Senlo X2. Ito yung dalawahan naman. Ito mas malaki oh. Ito mga TDD naman to. Yan, dami nyo lang TDD. Tapos ito naman yung mga busina. Bosch Compact. This. Ito 1,000 lang to. Ito naman guys, Bosch Europa. May kabigatan pala to sa personal. Tsaka ang laki. Kamay ko. Medyo malaki. Ito naman yung papakabit natin. Pia horn. Dual horn setup. Ayan, difference nila. Ito na lang tayo. Solid din yung tunog nito eh. Bagay kay ADV ito. Tapos partneran natin ng ito, yung Senlo X1 Plus. Tapos ito pala guys, Pro Fender. Ganda rin ito. Hintayin lang natin mag-setup yung nandun bago tayo magpa-install. Hintay pa natin yung ano, yung gagawa. Dito pa guys, ang dami pa balang items dito. Para makita niyo yan. Ito, TRC. TRC na may mga baso. Dami rin, no? So, malaki-laki. Tapos ito, mga pang-reader. Inner tube. Ito, meron silang ano dito guys. RCB na S3 pang ADV 160. Vario. Guys, meron din pala silang mga ano dito, CVT parts oh. Pulley set, Motaro, CVT set. May RS8. Tapos meron din JVT. Ito pulley set, ganito. Pang NMAX tsaka Aerox. Alam ko meron din silang pang ADV ano. ADV 160 tsaka 150. Meron ding mga Honda Beat, Mio Fino, ito PCX ADV na JVT oh. Ganda ng bell. Meron din pala sila dito mga ano guys oh. Greens. Pang Aerox. Ito ata pang ADV ata ito. Ito yung gusto ko. Black and stainless yung ano Rayos. Tapos black yung rim. Bagay kay ADV ito. Yun guys, bali akit na ni Sir. Ano pangalan mo nga Sir? Ethan po. Ethan yes. Akit na ni Sir Ethan yung motor natin. Ito yung service area nila. Ayan o, bagong bago. Ito guys yung ano natin busina. Kia Auto Style Horn. Tapos Senlo X1 Plus. Saan to kayo kakabit sa may ilalim? Sa ilalim ako. Ano yung mag-bracket tayo dyan? Meron naman po. May kasama ng bracket yan. Dito ano? Dito yung kakabit sa ilalim. Para tagulang siya. Ano ba? High and low. And then yung sa passing niya po, magbubutas tayo dito. Sige. Dito maglalagay tayo ng butas para sa passing light. Tapos domino switch no? 2 minutes sir. Tsaka kung sa dual contact na busina sir, magbubutas din tayo. Dito na lang sa Dito na lang ako. tagulang siya. Yan, bali ka na ng setup natin guys. Senlo X1 doon nakakabit sa may ilalim. Ito sir, napansin ko meron kasi kayong ganito. Nag-service din kayo ng mga maintenance ng ano, ng mga motor. Anong klaseng mga motor yun? Kahit ano naman, kahit anong klaseng ano. Bali ano, yung ganyan, sa mga katulad ko na bago yung motor, kapag nagpapa-install sila ng mga ganyang mini driving light, natatakot sila kapag ano, ma-void daw yung warranty. Yung mga ganyan ba, may void ba yung warranty? Kaya sir, no cuttings kasi sir tayo. Lalo na cutting mo sa motor mo. Ano ating dun sa mismong harness niya, no? Ayun, kasi mag-void lang yung warranty kapag nag ano doon, nag-splice.
Ah, okay. Bale guys, wala namang void sa warranty. Kahit brand new yung motor nyo, under warranty pa. Kasi yung service nila dito is no cut, saka no splice dun sa mismong harness. Sabi naman sa kasa yung kapag napo-void yung warranty kapag napuputulan yung yung mismong wire ng motor, no sir? Pasok pa rin sa warranty tong motor natin. Ito na sir yung switch natin dito sa ilalim, no? Apo, para selector ng dual contact. Ayun sa selector ito. Pipindutin nyo siya dito, yun yung pipindut. Loading, hiding, and combo. Passing, and loud out. Stop bar. Hi guys! Visit kayo dito sa 747 Moto Shop. Just in case may need kayo na parts. Everyday po kami open 8 AM to 5 PM. But just in case may needs kayo na parts, chat lang po kayo or visit lang po kayo dito. See you! Bro, ano na ako salamat Alright, let's go. Tapos na tayo magpa-install. Try natin dito yung busina kung gaano kalakas yung Pia horn. Oops, teka, mali yung side mirror. Yung mga adjustment siguro sa bahay ko na lang gagawin. Tapos check na lang din natin mamayang gabi yung buga ng ilaw kung pantay ba, ganyan. Ay, naka-stock yung busina ko ngayon. Ayan, naka-stock ko. Palitan natin to maya ng loud horn. Kailangan kasing tukutin dito sa sa ilalim. Maandar tayo. Wait lang, kapag maluwag, tukot ako. Dito maluwag naman. Mabilis lang naman tukutin. Ayan, napindot ko na agad. Puta. Ang lakas. Ang lakas ng busina. Alright, good evening guys. Ito na yung sample ng pinakabit natin kanina na Zenlo X1 Plus. Ito yung stock na ilaw ni ADB. Ito yung high beam, low beam. Ito lang, may kasalubong Kasi ito yung low beam ng Zenlo. Paglapas ng kasalubong. Ayan, lukas. Kasi ito yung busina. Parang truck. Ang lakas high beam. Tapos meron tayong passing light. Sarap ang long ride. Combination naman yung passing light, high and low. Kala mo first time pero si Honda Beat yung luma naming motor, ganito rin yung busina. Pero ewan ko bakit mas malakas to. Siguro dahil nga sa brand new pa naman. Ay, nailaw ka. Yung buga nung Zenlo ko, ng MDL natin is medyo binabahan ko lang sa headlight. Kasi nakakasilaw linaw niya. Ganda pwede na pag nag long ride tayo sa Marinduque Lab. Abangan nyo guys, next next adventure namin. Ilo-long ride namin sa ADB sa Marinduque. Tawid dagat yun, first time ni ADB na sasakay ng barko. Although kapatid naman kami, first time namin sasakay ng barko na mag-long ride. Tawid dagat. Para hindi tayo puro norte. Tapos madaling araw kasi kami babiyahe nung pag nag-grades kami. So kailangan natin talaga tong ilaw. Kailangan natin tong ilaw na to. Wala bang naninilaw dyan? Bakit? Magsisilawan kami. Joke lang. Nakikita mo na agad yung lubak Ganda. Ganda nga. True. Yung busina, tutuwa ako Taas na ng busina. Lakas parang truck Pag sa probinsya, palitan na lang natin. Pero kapag gano'n naman, ito naman kasi may dual horn setup to. So kapag nasa loob ka ng mga subdivision o mga tahimik, yung mga residential area, huwag mong gamitin yung loud horn. Yung stock. Actually, okay na rin yung stock Siguro dahil wala rin tahimik lang. Wala kasi tayong kasabay. Pero kapag marami kang kasabay ng mga truck, mga sasakyan, mabibilis. Actually, hindi naman maririnig yung busina na stock. Ito na talaga yung maririnig, yung loud horn. Kaya maganda rin talaga yung may selector para gagamitin mo yung busina, depende sa situation. Lakas ng ilaw mo, mas malakas pa dun sa Hindi naman sila nasisilaw kasi binaba ko ng gusto yung itutok.
Ayan o. Makikita mo yung linya. Ganda, di ba? Kasi kapag nasilaw yan, magpa-passing light naman yan. Ganda. Ganda nga eh. Ganda ng ilaw. Perfect. Yan guys, yung shop na pinag-anuhan namin, recommended ko siya sa inyo na anuhan nyo rin. Ako yung gumagawa doon, si Chief Mechanic, si Kuya Ethan, ano rin siya, approachable. Tsaka tuturuan ka pa niya kapag habang ginagawa yung motor mo, tapos kapag may mga tanong ka, yun, ina-explain niya lahat ng mga ginagawa niya bago niya gawin. Tsaka lahat ng gagawin niya, tinatanong niya muna sa akin, sa mga customer, kung okay lang ba bago niya gawin. Mura lang din yung yung singil nila. Kapag package yung papagawa nyo, may driving light, tas sasamahan nyo ng busina, nililes nila yung may less 200 ata sa busina. Kasi kapag busina lang, yung loud horn lang na PIA, nasa 1,700 kasama installation and parts. Tsaka yung mga brackets, yung mga ganyan, yung wiring, kasama na yun. Pero kapag sinabay mo siya sa pagpapa-install ng mini driving lights, 1.5 na lang ata yung singil niya. Pa-flash ko na lang sa screen yung resibo na binigay nila sa akin, yung quotation. Pagawa kayo dun guys. Tsaka ang dami nilang mga pyesa. Ganun nga ako dun, window shopping, ang daming love, ang daming suspension, parang gusto kong magpa-upgrade sa'yo. Next time. Tapos wala pa tayong top box pala, tsaka top box bracket. Ang dami doon, ang daming magpipilian ng mga top box. Kapag nagka-budget tayo doon, balik tayo doon para tingin naman tayo ng top box. Hindi naman nakakasilaw yung ilaw mo sa unahang motor or sa sakit. Hindi naman. Ganda. Ganda lang. Sarap na long ride, no? Okay na okay sa madilim. Dito, madilim dito. Ito, hindi ka na nalulubak ko. Inisip ko lang. Ito. Ako diba? Ako gulat eh. Ang linaw. Ganda diba? Safe. Safe yung biyahe. Oo. Safe yung biyahe para maganda yung ilaw. Nakikita mo agad yung lupak eh. Sarap. Diba? Kung wala tayong ilaw, sa mata eh. Yung stock kasi ni ADB, although naman siya, LED siya, pero hindi siya ganun kaliwanag kapag nasa kalsada na mismo. Sobrang dilim. Okay naman love yung wiring, hindi naman siya na-void yung warranty. Okay yung wiring kasi hindi sila yung sa 747 motor shop, hindi sila hindi sila nagtatap ng harness sa wiring mismo ng motor. Dito kay ADV, hindi sila nagtatap ng wiring. Hindi sila nagka-cut or nag-splice. Kumbaga may sariling linya yung yung ilaw natin tsaka busina. Yan nagustuhan ko rin sa kanila eh. Tsaka may warranty naman to. In case na magka-problema. Sa tulad namin, bago yung motor, bandman pa lang to si ADV. 1,200 pa lang tinatakbo niya, napakapitan na namin. Ang pinaka-worry namin dati, yung baka ma-void yung warranty niya kapag nagpakabit kami ng ilaw. Pero yun, hindi naman kasi naganap nga kami ng shop na na malinis malinis yung wiring, hindi nagagalawin yung mga harness, or magpuputol pa. Na-experience ko kasi dati yan. Doon sa harness. Doon kumuha ng supply sa mga nagputol-putol. Nung bago pa lang yung si Bitoy.